Ligtas nang nakauwi ng Pilipinas ngayong Lunes ang 21 tripulanteng Pinoy ng MV Tutor matapos masagip nung Biyernes ng gabi mula sa pang-aatake ng Houthi rebels sa Red Sea. Nagpapatuloy naman ang search operation sa isa pang Pinoy seafarer na hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Galaw. Atras po tayo. Atras. Baka sa mga mata ng kapitan ng MV Tutor ang kapanatagan ng kanyang loob na sa wakas, ligtas na sila mula sa pangambang na idulot ng pag-atake ng Houthi rebels sa kanilang barko noong June 12. Sinalubong sila sa NAIA Terminal 3 ni na Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, Health Secretary Ted Herbosa at House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Jude Asidre. Katuwang ang international forces, ito umano ang itinuturing na pinakamabilis na repatriation program na isagawa ng bansa sa mga OFWs na nangangailangan ng tulong. Natutuwa tayo na sa loob lamang ng less than 48 hours, na-repat na hindi lang ho na nasalba. Ngayon po, araw ngayon, na-repatriate na ho natin lahat. On behalf of my crew, papasalamat po ako sa may kapal. Okay. Kay Pangulong BBM, kay Secretary Hans, kay Ma'am Ann Halandoni, Ma'am Ann, Ambassador po sa Bahrain, sa ngay po ng gobyerno, na lahat po na tumulong sa amin na hindi ko na po kaya isa-isahin. Nakatanggap naman ang bawat seafarer ng pinansyal na tulong na nagkakahalagang 230,000 pesos mula sa Kongreso, DMW at DSWD. Nagpaabot din ng tulong pangkalusugan ng DOH para sa tromang naranasan ng mga tripulante. Ngayon, ini-examine yung 21, yung mga kasamahan niya ay undergoing medical examination at meron pa rin silang medical examination coming from their own. Samantala, isang Pinoy seafarer na nakaistasyon umano sa engine room ng barko ang kumpirmadong nawawala pa rin hanggang ngayon. Kasama na rin po dyan yung missing pa rin na tripulante na magsasagawa ng kaukulang operasyon para hanapin siya. Matatandaang inanunsyo noon ng DMW ang karapatang tumanggi sa pagsampa ng barko ng mga Filipino seafarers, lalo na kung papalaot ito sa Red Sea o saan mang tinuturing na high-risk areas ngayon. Habang ikinasa naman na ang search operation para matukoy kung nasaan ang nawawalang Pinoy. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.